Mula po dito sa Baguio City. Sa Baguio City po si Ana Ragadio, 35 years old. Play po natin. Ayan. Hello po, magandang gabi. Live pala ito. Si Ana. Oo. So, ayan, live question pa. Sige po, naing pag-rabi po sa inyo dyan sa Baguio. Tuloy po kayo. Nahiya po pagsisimulan. Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Ellie. Matagal na po ako nakasubaybay sa inyo. Sa programa niyo lang po ako nalinawan. Ako po isang Katoliko. Kapag po, tatanggapin niyo po ba yung tulad naming transgender sa The Old Path? Kung aanin po ba kami sa inyo? Meron po ba kaming puwang? Meron po ba kaming lugar sa Diyos? Ganun po. Salamat sa iyo, kapatid na Ana. Alam mo, kung magbabasa tayo ng Biblia, ang sabi sa Biblia, sa unang Timoteo 2:4, ganito nakasulat. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Pagka sa Diyos tayo magtatanong, gusto niya lahat ng tao, kahit sino ka basta tao ka, no? Actually, meron tayong kapatid na isang dating lalaki, nagpababae, no? Ngayon, nung naging babae na siya, saka siya nakapakinig ng aral. Namang problema siya, umiiyak, lumapit sa akin. Sabi niya, kapatid, paano yun? Bago na ako. Anong bago na ako? Kasi lalaki ako talaga, sabi niya. Pero nagpa-opera ako, pinaalis niya yung kanyang male sex organ, pinapalitan niya ng pambabae. Paano ikaw yun? Hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Sabi, loob-loob ko, malaking ang problema yan dahil pinaalis mo na, paano mo pa ipapabalik yun, ano? Ang binasa ko sa kanya, yung nasa unang Timoteo 1:13. Basahin natin. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, ang sabi niya, nagawa niya yung maging mamumusong, mang-aalipusta, mang-uusig, ipinapapatay niya pa nga yung mga Kristiyano una. Pero nagawa ko yun dahil hindi ko alam palataya. Pinatawad siya ng Diyos. Sabi ko dun sa kapatid na tawag pa ron, transgender. Sabi ko, wala tayong magagawa. Nung gawin mo yan, hindi mo pa naman alam ang aral. Tao ka rin naman, kaya gusto ka rin ng Diyos maligtas. Paano yun Bradeli? Kung halimbawa, lalaki ako, magpapagupit na ako ngayon, magpapantalo na ako. Sabi ko, paano yun pag napunta ka sa mga mall? Saan ka papasok na CR? Sabi ko, gano'n. Wala ka na nung male genital, ano? Hindi ka naman pwedeng umihi dun sa ihian ng mga lalaki dahil hindi pwede. Sabi ko, naiintindihan ka na ng Diyos niyan. Sabi ko, gano'n. Iba na nga ang male, ang kanyang sex organ eh. Kaya kailangan pumasok siya dun sa female CR. Dahil pagka siya ay nakadamit babae at papasok siya dun sa male, magkakaroon ng kumusyon, di ba, no? O kaya, kung siya naman nakadamit lalaki, pupunta naman siya sa male CR, pangit naman ng araw kasi yung lola ko, umiihi ng nakatayo, sabi nila, no? Kasi ganun yung mga matatanda ko minsan nung araw. Ngayon, ang ibig ko sabihin, hindi mo nakasalanan ngayon yan dahil hindi mo naman alam nangyari yan
Eh gusto naman ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Kaya ibig sabihin, kasi nga nakapagpaano na siya eh. Ibig sabihin, may pera yun, nagpa-opera eh. Mahigit daw 1 milyon ang nagastos dun sa Taiwan yata. Kung saan yun? O sa Thailand. O, may maraming ganun eh. Natapos na nilang magawa yun bago nila nalaman ng aral. So kapatid, walang alalahanin. Ngayon, huwag ka lang pupunta kay Kibuloy kasi doon sa kanya, pag ikaw halimbawa, third sex ka o kung anong sex mo, ang mga lumikha daw sa mga bakla at saka sa mga mga demonyo raw ang lumikha, hindi niya tinatanggap. Kawawa naman ako. Pero nakita ko naman, may mga bading palang kaanib doon. Ha? Nagbago na raw sila, pero bading pa rin. Minsan merong mga tinatawag na hypocrisy sa relihiyon. Sa iglesyang totoo, walang hypocrisy. No? Wala niyan. Halimbawa, tanggapin natin ang kapwa as they are. Kung makakilala sila ng aral na let us consider them a new creature. Sa 2 Korinto 5:17, kapatid na Daniel. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y... Kung tatanggapin mo ang aral sa Iglesia ng Diyos, you will be considered as a new creature. And you are welcome. Naunawaan mo, kapatid na Ana. Sobra. Maraming po salamat. Salamat po sa Diyos. Salamat.